ay naririto, no? Sinikap natin o pinili natin na pumunta tayo ngayon dito sa kanyang banal na tahanan at magpasalamat sa kanyang kabutihan sa isang linggong ginawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah! Alam niyo po ba na ang lahat ng anak ng Panginoon ay tumatanggap ng pagpapala araw-araw. Pero hindi lahat ng anak ng Panginoon ay bumabalik sa kanyang banal na tahanan at nagpapasalamat, nagbibigay ng mga papuri sa kanya. Kaya palakpakan ninyo ang Panginoon, ang inyong mga sarili, at tayo ay naririto sa kanyang banal na tahanan. Hallelujah! Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Father in heaven, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa tanghali ito na muli. Pagbubulay-bulayan namin ang iyong mga salita, inihanda mo na sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pagkain na ito spiritually at hingahan mo ito, Panginoon, at makapasok ito sa aming puso at sa aming isipan. Sinasaway namin ang gawa ng kaaway laban sa iyong mga salita, Panginoon, and we declare and declare victory ng iyong mga salita sa aming mga buhay sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong tanghali ay Don't get tired. Huwag mapagod. Tapitin niyo inyong mga sarili. Huwag mapagod, Pijo. Ayan. Ang ating pambentas ay matatagpuan sa Ephesians 6:9-10. So, let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Sa Tagalog, mga kapatid, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Amen. Sa verse na binasa natin, mga kapatid, malinaw ang sinasabi ni Apostol Paul. Huwag tayong mapaghinaan ng loob na gumawa ng mabuti. Ang original na design sa atin ng Panginoon ay gumawa ng mabuti. Ngunit nasira ito dahil sa kasalanan. Ngunit nang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, bumalik ang nating nature, ang gumawa ng mabuti. Now, nais kong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na ang paggawa ng mabuti ay hindi requirements ng ating kaligtasan. Hindi sa ating sariling pamamaraan. Ang Panginoong Hesus lamang ang paraan at gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Amen. At nang tayo ay maligtas, ang bunga nito, mga kapatid, ay gumawa ng mabuti. Amen. Sa Ephesians 2:8, ang sabi ni Apostol Paul, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen po ba? So maliwanag po yun, mga kapatid. Huwag po tayong malilito. Now, ang paggawa ng mabuti ay parang nagtatanim tayo ng palay. Kalabasa, sitaw, at kung ano-ano pang mga itinatanim natin.
At darating ang panahon, tayo ay aanib sa ating mga itinanim. Katulad din ng paggawa ng mabuti, mga kapatid, tayo ay aani sa takdang panahon. Kung hindi tayo mapapagod gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen? Tandaan natin ang paggawa ng mabuti ay hindi kaagad natin makikita yung bunga ng ating mga ginagawa. So don't expect na may ginawan ka ng mabuti, babalik agad sa'yo yon. Kasi masasaktan ka lang. Pag tayo ay nagbigay, that's it. Si Lord na ang magbabalik sa atin. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay mapapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Ang sabi sa Roma 12:21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Ibig sabihin, lagi tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lamang sa pagbibigay, mga kapatid. Patawarin din natin yung mga nagkakasala sa atin. Ipanalangin natin sila. Yan ang gawang mabuti ng isang tunay na Kristiyano, mga kapatid. At kung tayo ay gagawa ng mabuti as much as possible, do it secretly. Although sa panahon natin ngayon, mahirap nang gawin yon. Social media is everywhere. Pero at least, meron tayong ginagawa na ikaw at si Lord lang ang nakakaalam. Amen? Katulad po ng sabi ko sa inyo pag ako'y nagsasalita dito sa pulpito, may nakikita ko kayong mga tag sa akin about sa ministry. Hindi lang po kasi akong nagbibigay noon. May nang mga nagbibigay din, may mga nagsishare din ng mga blessing nila. So that is for transparency and accountability. Baka ma-flood control ko ako pag hindi naman nakikita ng mga nagbibigay, yung mga ibinibigay nila, kung saan ba ito napupunta. Pero sa ating mga personal, mas mabuti ng sikreto. Kasi pag sikreto, talagang bumubuhos ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam ko, naranasan niyo na yan, mga kapatid. At ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5:16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So kung nakikita ng mga tao ang ating mga mabubuting gawa, malinis ang ating intensyon, magpapasalamat ang mga tao sa ating Panginoon. At iyon naman dapat ang mangyari, na pag gumagawa tayo ng mabuti, ang Panginoon ang maitaas at hindi tayo. Amen? Ang sabi po sa talata na ating binasa, kaya habang may pagkakataon, gumawa ng tama sa kapwa. Kasi hindi natin alam hanggang kailan ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. The mere fact na may hininga tayo sa araw na ito, huwag nating sayangin na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lahat ng natutulog nagigising pa, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, di lalo naman sa ating mga kapatid, sa ating mga pananampalataya. Yung ating mga kapatiran, dapat gawan natin ng mabuti. At kasama dyan ang ating mga pastor. Amen po ba? Dito sa ating 12:30 family, mga kapatid, masisipag tayong luto ng luto every Sunday. Nag-share ng kanilang mga iniluluto. Sobrang effort yon, mga kapatid. At huwag na tayong mamintas kung tayo ay nakikikain lamang. Maingat na paalala lang po sa ating lahat. At
hindi man kami na mga pinapakain ninyo ang magbabalik. Si Lord ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw pa. Amen? Salamat po sa inyong mga pabaon, halos every Sunday. May bit-bit ka nang pupunta ng church, mas madami ka pang pagbit-bit pag pauwi na ng bahay. Na isi-share mo pa sa kapitbahay yung mga bigay-bigay ninyo. Napakasarap sa pakiramdam na nakakagawa ng mabuti. Minsan si Robin nadadatnan pa niya yung mga blessings na ibinibigay niyo sa amin. Maraming salamat. Ano pa ang pwede natin gawing mabuti sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran? Makinig sa kanilang mga inaing, sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pinagdadaanan, 3 hours, 2 hours na kwentuhan, daingan, sige lang, ibigay natin ang ating mga tenga sa ating mga kapatiran. Kung may sobra tayo financially, sabi ko nga, hindi yung laki ng ibinibigay natin. Pero yung nagbigay ka ng taos sa puso, yun ang panalo kay Lord. Sino yung nangangailangan ng encouragement, bigyan natin sila. At kung sino yung mga nanghihina sa pananampalataya, tulungan natin sila. Ang ating mga pastors and leaders, kailangan din natin silang ipanalangin. Hindi porket pastors na, leaders na, ay matatag na. Hindi rin. Minsan, we need to listen to them. Kasi sila ang mas inaatake ng kaaway bago tayo. Amen? So mga kapatid, ano nga ba ang dapat nating gawin para hindi tayo mapagod sa paggawa ng mabuti? Unang-una, turn to God. Turn to God, run to God, same lang. Di ba? Nakakapagod naman talaga ang gumawa ng mabuti kung hindi na-appreciate yung ginagawa natin, hindi napapasalamatan, di ba? Yung tumutulong ka na, ikaw pa minsan ang masama. Yung nagmahal ka, pero hindi ka naman minahal, aray naman. Masyakit pa siya, masyakit. No? Yung maalala ka lang ng pamilya mo pag kinsenas at katapusan, nakakapagod. Yung mga pangarap natin sa ating mga anak na hindi natutupad. Yung padala ka ng padala ng pera sa Pilipinas, pampagawa ng bahay, pag uwi mo, wow, invisible ang bahay, hindi makita sa ganda ng ipinatayo. Maraming paraan ang kaaway para pagurin tayo, mga kapatid. Pero ang sabi sa Mateo 11 verse 28, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Hallelujah. Maalala ko po yung aking sharing noong last Thursday sa ating powerhouse team. By the way, kung kayo po ay walang ginagawa, Webes ng gabi, mga kapatid, meron po tayong powerhouse team. Magpalakasan tayo doon. Makita natin kung ano ba yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po nasasayang yung oras ng mga ginagawa namin doon. And even prayer warriors, madaling araw sila po ay nagpipray. Sabado ng gabi, may prayer din. And Thursday night, nakita ko yung word na presence. And tunay nga mga kapatid, na pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, hindi tayo makakaramdam ng pagod. Masarap magkubli sa presensya ng ating Panginoon. Gumagaan at nagkakaroon ng kapayapaan sa puso at isipan.
Tandaan natin na pag tayo ay gumagawa ng mabuti, ayaw yan ng kaaway natin. Gagawin niya ang lahat. Mahadlangan lamang yung mga mabubuting gusto nating gawin sa ating kapwa at sa ating mga kapatiran. Minsan sa ministry, ganun din. Napapagod din tayo. Ang sosyal nga ng tawag natin, burnout. Di ba? Pero pagod lang naman yun. Pero hindi tayo hihinto. Amen? Tayo ay kanyang mga tinawag upang gumawa sa ubasan ng Panginoon. At ang magkagayon man mga kapatid, siya din ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti para sa kanyang ubasan, para sa kanyang kaharian. Amen. Number 2, remembering God's faithfulness. Ang sabi sa Psalm 77 verse 11 to 12, Panginoon, alalahanin ko ang iyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng iyong mga dakilang gawa. Amen. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaranas na ng katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. At iyon ang dapat nating babalik-balikan sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng pagod na gumawa ng mabuti. Last September this year lang po mga kapatid, na-operahan yung aking kapatid sa kanyang ovary. Meron siyang bukol and at the same time may myoma pa siya. Nung hindi na niya malis yung kanyang nararamdaman, nagpasya na siya kumonsulta sa doktor kasi 5 years, praise the Lord, 5 years na iniintay yung nararamdaman niya. Yun palang kumapit na sa laman loob niya yung mga myoma at yung mga bukol sa aking kapatid. Awang-awa ako kasi ang tagal niya sa operasyon. At ang sabi nga ng doktor, bago siya operahan, tanggalin na lahat natin ng mga dapat nating tanggalin para wala nang babalikan. At yun ang ginawa ng Panginoon. At yung mga tinanggal sa kanya, kulay chocolate na yung mga nakuha doon. Ipinorward ko yun kay Sis Maribel. At ang sabi ni Sis Maribel sa akin, okay lang yun video, as long as walang nana. Nung narinig ko yun, talagang dineclare ko, Lord, pag na-biopsy ito, it will turn negative. And praise the Lord, negative ang resulta ng biopsy. Hallelujah. Second week, after ng operasyon ng aking kapatid, nagpatuloy yung ginagawa naming ministry sa kanilang bahay at sa aming simbahan. Siya ay naghahanda ng mga pagkain ng mga bata doon at nakakatulong na siya na mag-slice ng mga ingredients para sa kanilang mga lulutuin. Sino hindi mai-encourage pag ganun, mga kapatid, na sinasagot ng Panginoon yung ating mga panalangin? Sino hindi gagawa ng mabuti sa kapwa, sa ating mga kapatiran? Ang ating mga kapatiran, sila yung kasama natin na nagdarasal para sa mga sitwasyon na meron tayo sa ating mga buhay. Ang ating mga pastor, nandito lang sila pag tayo ay nangangailangan ng mga panalangin. Yes. Ang sabi nga ng aking kapatid, dinugtungan ng Panginoon ang aking buhay. Ibig sabihin, gagamitin pa niya ako sa kanyang ubasan at magpapatuloy na gumawa ng mabuti sa mga bata. Ipaghanda sila ng merienda, ilulutuan sila ng mga pagkain, and praise the Lord. Naghahanda na siya to share God's Word. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Trust God's timing. Ang sabi sa ating talata, ang tag-ani ay darating sa takdang panahon kung hindi tayo susuko, mga kapatid. Magtiwala tayo sa timing ng ating Panginoon.
Maaaring hindi pa handa ang iyong puso na mag-ani ng iyong itinanim. Pero mangyayari iyon when the right time comes. The Lord will make it happen. Maaaring mabagal ang resulta ng mga itinanim natin. It will take years bago natin maani. Pero huwag tayong mapagal sa pagtatanim, mga kapatid. Ang sabi sa Habakuk 2:3, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal ay tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari iyon sa takdang panahon. Hallelujah! At sa ating konklusyon, mga kapatid, huwag tayong magsisi na gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Dahil sa tingin natin, hindi sila karapat-dapat nagawa ng mabuti. At kung magkagayon man, tignan muna natin ang ating mga sarili. Karapat-dapat ba tayong tumanggap ng mabuti sa ating Panginoon? Sa mamamagitan ng ating Panginoong Hesus, kung hindi tayo binabalikan ng mga ginagawa natin ng mabuti, it's okay. Kasi higit kanino man, si Lord ang nakakaalam ng mga kondisyon ng ating mga puso. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang motibo natin pag tayo ay gumagawa ng mabuti. Ito ba ay para mapapurihan ang ating mga sarili o ito ba ay para mag-glorify ang Panginoon sa ating mga buhay? Ang sabi sa Bible, you reap what you sow. Kaya be careful sa ating mga itinatanim. Kung gusto nating umani ng maganda, at huwag kang umasa na may aanihin ka kung hindi ka nagtatanim. Lahat tayo nananalangin ng blessings. Para saan ba ang blessings? Ang blessings ay daraan lang sa atin ito, mga kapatid. Hindi ito yung alkansya na tayo lamang ang makikinabang. Mga kapatid, huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti habang kaya pa nating gumawa at habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na gumawa ng tama. Don't give up. Mga kapatid, don't give up. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Don't give up. Don't quiet now. Amen? To God be all the glory. Bigyan niyo po ako ng mga 2 minuto dahil tayo po ay magdiriwang ng ating Thanksgiving. Although ito ay hindi naman tuwing November lang tayo magpapasalamat sa Panginoon, kundi dapat everyday nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero kukunin po ang pagkakataon na ito, alam ko na ang puso ko at ang puso ng bawat miyembro ng 1230 Meet a Family ay ito yung nararamdaman. Gusto nating pasalamatan ang Panginoon. Gusto nating itaas ang Panginoon at gusto nating papurihan ang Panginoon dahil sa buhay ng ating mga pastors. Maraming salamat, Itay Pastor Leo. Maraming salamat, Inay Pastora Blessing. Maraming salamat, Pastor Itay Henry. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na ako po lagi kong nakikita ang aking sarili na laging disciples ng ating inay at ng ating mga itay.
And gusto nating sabihin sa kanila na maraming salamat sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa kanilang pagmamahal unconditionally. Wala tayo sa sitwasyon na meron tayo ngayon kung hindi sila ginamit ng Panginoon sa ating mga buhay. Nay, mga itay, patawad kung minsan nakakagawa kami ng hindi maganda. Pero maraming salamat kasi hindi nyo tinitignan yung aming mga pagkukulang, yung aming mga kamalian, pero lagi nyo sinasabi na there is always room for improvement. Maraming salamat sa mga gabay na lagi nyong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa lahat ng ito, mga pastors namin ng 1230 Mina Family, maraming salamat sa inyong lahat. Tinatawagan ko si Inay Pastora Blessing.